Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Ronald Verbosidad, Edmond Cubal Supnet, Mario Martir, Chodoro Alonso, Jamie Amadar. Ito na nga ang pinakamalaking good news sa lahat ng fans ng Barangay Ginebra dahil legit na nga ito at naibalita na rin sa mga legit na social media platform. Si David Morel ay opisyal na nga ang pumirma ng kontrata sa Barangay Ginebra dahil kung atin ngang babalikan ay binibigyan pa ng palugit ni Commissioner Willie Marcial ang mga independent team sa PBA na kunin itong si David Morel, ngunit wala ngang kumuha, kaya naman ang rights ay napunta sa Barangay Ginebra. At saktong-sakto nga lang daw ang pagkuha ng Barangay Ginebra kay David Morel dahil siya muna ang posibleng pumalit sa pwesto ni Jamie Malonzo na alam naman nating matatagalan pa ang pagbabalik sa Barangay Ginebra na aabot ng 6 to 8 weeks bago tuluyang makarecover. At saktong-sakto daw sa sistema ni Coach Tim Cone itong si David Morel at ito nga ang combo guard ngayon ng Barangay Ginebra. Samantalang champion na ang Pilita Jaya sa East Asia dahil wala nga silang naging talo at pasok na nga sila sa second round ng BCL Asia. At sa pagpasok nga nila sa second round, dito na nga talaga namang masusubukan ang kakayahan ng Pilita Jaya kung hanggang saan na ba ang kanilang galing dahil ang second round nga dito na nila makakalaban ang mga malalakas talaga na team sa Asia na kagaya na lamang ng Japan B-League, ng KBL ng Korea, ang Taiwan, China at gayon na rin ang PBA ng Pilipinas. Dito nga masusubukan talaga ng husto ang Pilita Jaya. At sa naging performance naman ng ating kababayang si Justin Brownlee, masasabi nating malaking bagay talaga ang presensya ni Justin Brownlee para sa Pilita Jaya dahil alam naman natin na ilang beses nang pinatunayan ni Justin Brownlee na kayang-kaya niyang tulungan ang Pilita Jaya sa second round at gayon na rin ang kanyang presensya ay napakaganda kaya naman nag-improve talaga ang naging performance ng Pilita Jaya. Dito nga sa naging laban nila ay hindi nga masyadong umiscore si Noypi at puro assist lamang ang kanyang ginawa. Ngunit ganun pa man ay maganda pa rin ang performance si Justin Brownlee na tumapos ng 10 points, 6 rebounds sa loob ng 22 minutes. At ang posibleng ang makalaban ng Pilita Jaya sa second round. At posible nga daw na manggaling sa PBA ang makakalaban ng Pilita Jaya sa second round. Ngunit hindi pa nga sigurado kung sino nga bang PBA team ang ipapadala ni Commissioner Willie Marcial. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, sino nga bang karapat-dapat sa mga PBA team ang isali ni Commissioner Willie Marcial sa BCL Asia? Maaari kayong magbigay ng komento. Samantalang marami naman ang nagtatanong kung pwede nga bang maging local player ng PBA o ng Gilas Pilipinas ang anak ni Justin Brownlee na si Justin Brownlee Jr. Kung atin kasing babalikan since 2016 pa lang ay sinasama na ni Justin Brownlee ang anak niya sa PBA, so lumalabas na sa mga panahon na yun ay meron ng Philippine passport ang kanyang anak at si Justin Jr. nga ay 12 years old na ngayon. At kung FIBA rules ang pag-uusapan ay pwede namang maging local player ang anak ni Justin Brownlee na kagaya na lamang ni Giannis Antetokounmpo na naging local player ng Greece kahit ito nga ay purong Nigerian. At gayon na rin itong si Abasi na pinayagan ding maging local player ng FIBA sa Taiwan naman at si Abasi ay puro naman o purong Senegal naman. At patungkol naman sa issue na yan ay nagsalita na nga itong si Sir Sunny Barrios, ang Executive Director ng SBP. Ang sabi nga dito sa report ng One Sport, can Justin Brownlee's son also play for Philippines? At ang naging sagot niya nga dito sa tanong na ito ay na rin mismo sa article na ito. Ang sabi niya nga, Amerikano yan anak ng Amerikano yan na naturalized Filipino. Ang dagdag pa nga ni Sir Barrios, may kutob ako, iba klasifikasyon yan. I don't want to outright say, mukhang hindi. Papatignan kaagad natin yan kila attorney. Sa ngayon kasi ay mas pinili ni Justin Brownlee
na paglaruin ng kanyang anak sa Amerika. Dito nga makikita natin na talaga namang puspusan ang ginagawang pagsasanay ni Justin Brownlee Jr. sa Amerika at masasabi nating nag-improve na ang kanyang mga galawan. At sa tingin ko naman ay may chance tong maging local player sa FIBA dahil ang rules lang naman ng FIBA ay before 16 kailangan meron kang pinangahawakang passport ng bansang iyong nire-representa. Itong si Justin Jr. since 2016 pa lang ay meron ng Philippine passport. Kaya naman malaki talaga ang tsansa na baka payagan ito ng FIBA na maging local player para sa Gilas Pilipinas. Samantalang update muna nga tayo dito kay Dwight Ramos na alam naman nating lahat na sa mga naunang balita ay na-injury nga ito sa Japan B-League at nagkaroon nga ng fracture ang kanyang bungo sa may mata at ay na rin sa mga report ay sumailalim ito sa surgery. At ang good news naman ay hindi naman pala ganun kaselan ang naging injury ni Dwight Ramos at ay na rin mismo dito kay Dwight Ramos ay ipapahinga niya lamang ang kanyang mata at pwede na siyang makahabol sa Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers sa July.